Hi guys! Bawat isa sa atin ay may taglay na skills o kakayanan or in other term ay abilidad o talento sa pagkatao o buhay natin. May mga kakilala ako na nagsasabi na insecure sila sa buhay dahil wala sila talento o kaalaman o skills, kaya hindi daw nila alam kung paano umasenso o magpayaman. Guys, laging tandaan, bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang talento, kakayanan o karunungan sa iba't ibang larangan. Kahit walang perpektong tao ay malaki pa rin ang chance na umasenso sa buhay. Ang kailangan lang natin gawin ay alamin, matuto at pagyamanin ito upang magiging daan tungo sa pag-asenso. Learn with your heart dahil kahit gaano kahirap, basta samahan ng buong puso ay nagiging magaan ito at magtiwala sa sarili. Kung magkamali man, ang mahalaga may natutunan ka. Pag nadapa, matutong bumangon, huwag kang gumulong. Ngayon, pag-usapan natin ang mga skills o kasanayan o abilidad na lahat ng tao ay mayroon nito. Ngunit, akala ng iba ay wala sila nito sa kadahilanan na hindi nila ito pinapahalagahan o pinagtutuunan ng pansin. Actually, kahit mayroon ka sa mga skills na ito, kung kulang ka sa focus o puso ay malamang walang mangyayari sa buhay mo. Kaya ngayon, alamin at pag-usapan natin at i-apply sa buhay. Skills that have infinite returns. Mga kakayanan ng bawat tao na kailangan pagyamanin at i-apply sa buhay upang umangat sa buhay. Una, time management. Better life comes with better time management. Siyempre naman, napakahalagang papel sa buhay kung paano mo i-manage ang oras mo. Sabi nga sa kasabihan, time is gold. Kaya, kung hindi mo ito pahalagahan, para mo na rin ibinabaliwala ang gold sa buhay mo. Bawat oras sa buhay mo ay hindi mo na ito maibabalik pa. Kaya, we should spend it wisely upang hindi masayang at lalo pat hindi tayo pabata. Habang bata pa at may oras pa, gamitin natin ito sa mga makabuluhang bagay na mag-contribute for better future. Managing your time can significantly increase your self-confidence and make you efficient in every way of your life. Ang oras ay napakahalaga, lalo na sa mga taong busy, kagaya ng mga negosyante. Kaya matuto tayong irespeto at pahalagahan ang bawat oras nila. Without respect, hindi ka aasenso. Number 2, having empathy, ang pagkakaroon ng pag-unawa or understanding of something or to a person ay nagpapahayag lang ng disiplina sa sarili. You can be the most disciplined, brilliant, and even wealthy individual in the world. Pero kung wala kang pakialam or di ka marunong mag-empathize with other people, then you are nothing but a sociopath. Sociopath or hindi marunong makisama or walang pake, yun ang ibig sabihin nun. Tandaan, no man is an island ayon sa kasabihan. Hindi ka aasenso kung hindi ka marunong makisama. Alam naman natin na working with people or having a business is involved socializing. Kaya, dapat meron tayong empathy na ability. Number 3, positive self-talk. Hindi mahalaga kung ano ang iniisip ng ibang tao sa'yo. Ang mas mahalaga ay may magagawa ka sa kung ano ang iniisip mo sa sarili mo, sa kakayanan mo, kung paano ka mag-react positively sa iniisip ng iba. Those negative comments or negative na iniisip ng iba about you should turn to positive. Pwede mong idedma or isipin mong challenge ito sa pag-abot ng mga pangarap mo. Magtiwala sa sarili dahil if you don't believe in yourself, you can hardly achieve anything. Number 4, being honest. Huwag lukuhin ang sarili na aabot sa punto na nagmumukha na tayong ipokrito or mapagkunwari. Pagdating sa mga kahinaan,
You should embrace or accept your weaknesses dahil paano mo ito mapa-improve kung iniiwasan mo ito or patuloy kang nagpapanggap na magaling ka kahit wala kang ibubuga. Dapat tanggapin mo ito upang magawa ng aksyon o solusyon. Yang weakness na meron ka ay part ng pagkatao mo, kaya dapat tanggapin mo ito and then gawan mo ng solusyon to improve it. Embracing your weakness is part of self-love. At kung mahal mo ang sarili mo, it's gonna be your strength that will lead you to success. Number 5, dream and act. Kung gusto mong umasenso o yumaman, ay kailangan mong mangarap. Dahil ang pangarap na yan ang maging daan o tatahakin mo tungo sa pag-asenso. Ang pangarap ay mahalaga at ang pinakamahalaga ay kung paano ka umaksyon upang magkaroon ng katuparan ang iyong mga pangarap. Kumilos ka, huwag puro pangarap upang umangat sa buhay. Number 6, mabuhay sa kasalukuyan. Kahit anong mangyari, laging tandaan na mas mahalaga ang kasalukuyan para makamit ang magandang kinabukasan. Huwag mabuhay sa pangit na nakaraan. Move on at matuto sa nakaraan upang mas mag-improve pa at hindi na maulit pa ang mga pagkakamali sa nakalipas. Pagbutihin ang kasalukuyan para sa masaya at progresibong kinabukasan. Tandaan, hanggat dala-dala mo sa dibdib ang galit o masakit na alaala sa nakaraan, ay ito ang hihila sa iyo upang bumagsak ka. Mahirapan kang magpatuloy at umangat sa buhay hanggat nandyan yung sakit o galit sa puso mo. Ika nga nila, ang sino man na may galit sa puso ay kailanman hindi magiging masaya. Number 7, being consistent. Laging tandaan, ang pangarap ay hindi mo basta-basta makakamit sa loob lang ng 24 oras or iilang oras. Nangangailangan ito ng mahabang panahon na pasensya at pagpupursige. Kung napagod ka, magpahinga ka. Pero huwag kang tumigil. Tuloy ang laban sa hamon ng buhay at pangarap. Ang mga taong mabilis sumuko ay laging bigo sa pag-abot ng mga pangarap. Kung gusto mong magkaroon ng pagbabago sa buhay mo, habaan ang iyong pasensya at ituloy ang pangarap. Consistent people are the ones who achieve what they talk about and dream about. Number 8, stable mindset. Huwag pabago-bago ng isip. Focus sa goal mo at manindigan. Tandaan, mind is your powerhouse. It controls your every actions. Ang sapat na konsentrasyon ay magpapagaan sa magulong kaisipan upang makamit ang pangarap. When you make a decision, think openly, clearly, widely, and carefully upang hindi ka magsisi at bumalik sa umpisa. It holds power to change your life. Sana natauhan kayo sa topic natin ngayon at i-apply sa buhay upang makamit ang pangarap na asenso. Thank you and until next video.